Kanina nga sa pagkatalo ng Los Angeles Lakers laban sa Charlotte Hornets, malinaw na naman ang isa sa pinakamalaking problema ng koponan at ito ay ang perimeter defense. Dahil nga sa sobrang init ng shooting ng Hornets, umabot sila sa kabuuang 20 made 3-pointers habang ang Lakers naman ay hanggang 14 threes lang ang naipasok. Ibig sabihin, sa labas pa lang ng arko, talo na agad ang Lakers at dito na pumasok ang malaking kakulangan nila sa isang consistent shooter at solid perimeter defender. At ngayon nga, may lumabas na naman na balita na posibleng magbalik sa West Coast si Klay Thompson at ayon sa isang source ng ESPN, ang Los Angeles Lakers daw ang unang tatawagan ni Klay kung sakaling bitawan siya ng Dallas Mavericks. Tandaan natin na nasa transition period ngayon ang Mavs at isa sa mga pinaka-uncertain na future sa roster nila ay si Klay Thompson. Ayon kay John Ireland ng ESPN Los Angeles, Lakers ang top destination ni Klay kung sakaling ma-waive o ma-trade ito. Matatandaan din natin na dati nang sinabi ni Klay na gusto niyang maglaro sa isang West Coast team lalo na't dating Laker ang kanyang ama na si Michael Thompson na naging two-time NBA champion kasama ang Lakers. Dagdag pa riyan, nasa Lakers na ngayon si Luka Doncic na isa rin sa mga dahilan kung bakit pinili ni Klay ang Dallas noon. Kaya masasabi natin na malaki talaga ang tsansa na piliin ni Klay ang Lakers kung magkaroon ng pagkakataon. Kahit 35 years old na si Klay, decent pa rin naman ang kanyang shooting numbers, averaging 11.4 points, 2.5 rebounds at 1.3 assists per game habang tumitira ng halos 37% mula sa 3-point line. Malaking tulong ito sa bench scoring at spacing ng Lakers na ayon nga kay Coach JJ Redick ay isa sa worst shooting teams sa liga ngayong season. Bukod kay Klay, isa rin sa tinitignan ng Lakers ay si Trey Murphy pero sobrang taas ng hinihinging kapanit ng Pelicans kaya mahirap itong makuha. Pero kung sakaling makuha nila si Murphy, hindi lang shooting ang maidadagdag nito, kundi pati depensa na isa rin sa pinakakailangan ng Lakers ngayon. Kayo, sang-ayon ba kayo sa posibleng Klay Thompson to Lakers trade? Isang mainit na balita naman ang gumugulo ngayon sa Dallas Mavericks camp. Kahit injured si Anthony Davis at inaasahang mawawala hanggang lampas ng February 5 trade deadline, patuloy pa rin siyang tinitingnan bilang isang posibleng trade asset ngayong season. Ayon kay ESPN insider Tim McMahon, gusto mismo ng agent ni AD na si Rich Paul na mailipat ang kanyang kliyente sa ibang team bago mag-deadline. Ang dahilan? Para kay Rich Paul, malinaw na no na raw ang sagot ng Mavs pagdating sa extension talks. May mga team daw na mas handang ibigay ang long-term contract na hinahanap ni AD kapag naging eligible siya sa August. Tandaan natin, kumikita ngayon si Davis ng mahigit $54 million at may player option pa siya na halos $63 million sa 2027 to 2028 season. Pero kahit ganun kalaki ang kontrata, priority pa rin niya ang security ng bagong deal. Sa panig ng Mavericks, hindi raw sila nagpapanik. Ayon sa sources, hindi nila ibebenta si AD basta-basta. Gusto nila ng package na may kasamang draft picks, young talents, at expiring contracts. Malinaw din ang mensahe ng ownership. Hindi sila magpapapa-pressure kahit kanino. Sa ngayon, ang Hawks at Raptors ang pinaka-naiugnay kay Davis, habang may interest din daw ang Bucks at Warriors. Problema lang, malaking factor pa rin ang injury history ni AD. Sa kabila nito, solid pa rin ang kanyang laro kapag healthy. Meron 20 points, 10 rebounds at halos 2 blocks kada game.